Kapag sabay-sabay ang tanong sa isip mo at hindi mo alam kung alin ang susundin, may mga desisyong mahirap pagpilian at natatakot kang baka maling daan ang tahakin. Kapag ang puso mo'y hindi mapakali at ang bukas ay puno ng pangamba, huwag mong sarilinin ang lahat ng bigat. Lumapit ka sa Diyos at sabihin ang nadarama. Kapag hindi mo alam ang susunod na hakbang, manalangin ka at magtiwala sa Panginoon. Kapag naguguluhan ka, lumapit ka sa Diyos. Kapag mabigat ang puso, sa Kanya ka kumapit. Kapag hindi mo alam kung saan tutungo, Siya ang magbibigay ng liwanag sa iyong daan. Kapag naguguluhan ka, lumapit ka sa Diyos. Hindi mo kailangang harapin ang lahat ng mag-isa. Sa panalangin ay makakahanap ka ng kapayapaan, at sa Kanyang paggabay makikita mo ang tamang landas. May mga araw na gusto mo nang sumuko dahil hindi mo na alam kung ano ang tama. Sinubukan mong hanapan ng sagot ang lahat, ngunit lalo lamang gumulo ang iyong isip. Baka ang kailangan mo'y sandaling tumigil at pakinggan ang Diyos sa katahimikan. Ibigay sa Kanya ang mga tanong mong walang sagot at hayaan Siyang manguna sa iyong buhay. Hindi mo kailangang malaman ang lahat ngayon. Sapat nang alam mong hawak ka ng Diyos. Kapag naguguluhan ka, lumapit ka sa Diyos. Kapag mabigat ang puso, sa Kanya ka kumapit. Kapag hindi mo alam kung saan tutungo, Siya ang magbibigay ng liwanag sa iyong daan. Kapag naguguluhan ka, lumapit ka sa Diyos. Hindi mo kailangang harapin ang lahat ng mag-isa. Sa panalangin ay makakahanap ka ng kapayapaan, at sa Kanyang paggabay makikita mo ang tamang landas. Kung may desisyong matagal mong pinag-iisipan at takot kang magsisi sa bandang huli, huwag mong hayaang pangunahan ka ng takot. Ilagak mo sa Diyos ang iyong mga pangamba. Hindi man agad dumating ang kasagutan, at maaring kailangan mong maghintay.
magtiwala kang sa tamang panahon, ipapakita niya ang susunod mong hakbang. Kapag magulo ang isip, lumapit ka sa Diyos. Kapag mabigat ang puso, manalangin ka sa Kanya. Kapag hindi mo makita ang daan, huwag kang matakot sumunod, dahil ang Diyos na nakakakita ng bukas ay Siya ring gagabay sa bawat hakbang mo. Kapag naguguluhan ka, lumapit ka sa Diyos. Sa Kanya mo ilagak ang lahat ng iyong tanong. Kahit hindi mo pa makita ang buong daan, may Diyos na mauna at gagabay sa iyo. Kapag naguguluhan ka, lumapit ka sa Diyos. Sa gitna ng gulo ay may kapayapaan. Sa gitna ng takot ay may pag-asa. At sa Kanyang kamay ay ligtas ang iyong bukas. Kapag naguguluhan ka, lumapit ka sa Diyos. Manalangin at magtiwala, Siyang gagabay sa'yo. Sa bawat salitang tahimik mong binibigkas, may Diyos na nakikinig sa iyong panalangin. Kahit matagal mo nang hinihintay ang kasagutan, hindi Niya nakakalimutan ang iyong daing. Maaaring tila walang nagbabago sa paligid, at parang malayo pa ang iyong hinihiling. Ngunit sa likod ng katahimikan ng panahon, may Diyos na kumikilos kahit hindi mo nakikita. Kaya patuloy kang manalangin, at sa Panginoon ay buong pusong magtiwala. Hindi nasasayang ang bawat panalangin mo. Bawat luha'y alam ng Diyos na nakakakita. Kahit matagal ang sagot na hinihintay, may dahilan ang bawat sandali ng pagtitiis. Hindi nasasayang ang bawat panalangin mo. Kaya huwag kang bibitaw sa iyong pananampalataya. Sa tamang panahon ay makikita mo rin ang sagot ng Diyos na matagal mong hinihintay. May mga gabing paulit-ulit kang nagtatanong kung kailan darating ang sagot na inaasam. Ngunit hindi sukatan ang bilis ng kasagutan sa katapatan ng Diyos na iyong pinagtitiwalaan. Kung minsan ay kailangan mo matutong maghintay,
sa oras na nais mo. Ang panahon ng Diyos ay laging may layunin. Hindi nasasayang ang bawat panalangin mo. Bawat luha'y alam ng Diyos na nakakakita. Kahit matagal ang sagot na hinihintay, may dahilan ang bawat sandali ng pagtitiis. Hindi nasasayang ang bawat panalangin mo. Kaya huwag kang bibitaw sa iyong pananampalataya. Sa tamang panahon ay makikita mo rin ang sagot ng Diyos na matagal mong hinihintay. Kapag dumating ang araw na tila nanghihina ka, alalahanin ang mga panalangin ipinagkatiwala mo. Hindi man agad dumating ang iyong hinihintay, ang Diyos ay nananatiling tapat sa bawat pangako. Darating din ang panahon na iyong mauunawaan kung bakit kinailangan mong magtiis at maghintay. At sa araw na makita mo ang kabutihan ng Diyos, pupurihin mo siya sa lahat ng kanyang ginawa. Manalangin ka kahit wala pang nakikitang sagot. Manalig ka kahit mahaba ang paghihintay. Kumapit ka kahit nanghihina ang iyong puso. Dahil ang Diyos ay hindi kailanman nagbabago. Ang bawat luha ay may kwento. Ang bawat paghihintay ay may dahilan. At bawat panalangin na iniaalay sa Diyos ay hindi kailanman nasasayang. Hindi nasasayang ang bawat panalangin mo. Kaya patuloy kang lumapit sa Panginoon. Kahit hindi mo pa nakikita ang kasagutan, may Diyos na gumagawa sa iyong buhay. Hindi nasasayang ang bawat panalangin mo. Darating din ang tamang panahon ng Diyos. At kapag dumating na ang sagot na hinihintay, masasabi mong sulit ang iyong pagtitiis. Hindi nasasayang ang bawat panalangin mo. Patuloy kang manalig, patuloy kang magtiwala sa Diyos. Hindi aksidente ang bawat araw na dumarating. May layunin ng Diyos sa bawat hakbang mo. Kahit may mga panahong hindi mo nauunawaan,
May magandang plano siyang inihahanda para sa'yo. Sa likod ng mga luha at mga pagsubok, may aral at biyayang maaaring naghihintay. Kahit mabigat ang kahapon na iyong dinaanan, may panibagong pag-asa sa bawat umaga. Kaya wag mong isipin na wala ng pag-asa. May dahilan ng Diyos sa bawat buhay na Kanyang hinahawakan. May dahilan kung bakit ka narito pa. May layunin ng Diyos sa buhay mo. Kahit hindi mo pa makita ang buong larawan, may magandang bukas siyang inihahanda. May dahilan kung bakit ka narito pa. Kaya huwag kang susuko sa iyong paglalakbay. Sa bawat habang nakasama ang Panginoon, unti-unti mong makikita ang Kanyang plano. May mga pangarap na tila napakalayo, at mga pintuang hindi pa bumubukas sa'yo. Ngunit ang pagkaantala ay hindi katapusan. Maaaring may mas magandang panahon ang Diyos. Kung minsan ay hindi mo nauunawaan ang nangyayari, at nagtatanong ka kung saan patungo ang buhay, kapit ka lamang sa kamay ng Panginoon, dahil Siya ang nakakaalam ng iyong kinabukasan. Hindi mo kailangang malaman ang lahat ngayon. Sapat ng alam mong kasama mo ang Diyos. May dahilan kung bakit ka narito pa. May layunin ang Diyos sa buhay mo. Kahit hindi mo pa makita ang buong larawan, may magandang bukas siyang inihahanda. May dahilan kung bakit ka narito pa. Kaya huwag kang susuko sa iyong paglalakbay. Sa bawat hakbang nakasama ang Panginoon, unti-unti mong makikita ang Kanyang plano. Kapag binalikan mo ang mga araw na lumipas, makikita mong maraming bagay ang nalampasan mo. May mga pagkakataong akala mo'y hindi mo kaya, ngunit tinulungan ka ng Diyos na magpatuloy. At kung may mga bagay mang hindi natupad, huwag mong isipin na wala ng magandang darating, dahil ang Diyos ay maaaring naghahanda pa ng panibagong kabanata para sa iyong buhay. May dahilan kung bakit ka narito. May layunin sa bawat araw na
pagkakataon kang makita ang kanyang kabutihan. May dahilan kung bakit ka narito pa. May magandang layunin ang Diyos sa buhay mo. Kahit ang kahapon ay puno ng pagsubok, may bagong umaga pang naghihintay sa'yo. May dahilan kung bakit ka narito pa, kaya patuloy kang kumapit sa Panginoon. Sa bawat luha, bawat pangarap at panalangin, may Diyos na kasama mo sa iyong paglalakbay. May dahilan, may layunin, may pag-asa sa bawat bukas. Sa Diyos magtiwala. Sa mga araw na mabigat ang pakiramdam at ang kahapon ay mahirap ng balikan, may Diyos na hindi ka iniwan sa dilim at unti-unting inaakay ka patungo sa liwanag. Ang mga luha na minsang bumagsak sa iyong pisngi ay alam ng Panginoon at hindi niya kinalimutan. Sa bawat sandaling akala mo'y wala ng bukas, may bagong pag-asa siyang inilalagay sa puso mo. Kaya dahan-dahan kang bumangon, may Diyos na patuloy na umaalalay. Mula sa luha, may bagong pag-asa. Mula sa sakit, may bagong umaga. Kahit mabigat ang kahapon na dinaanan, may Diyos na nagbibigay ng panibagong lakas. Mula sa luha, may bagong pag-asa. Huwag mong isipin na tapos na ang lahat. Sa bawat araw na muling binubuksan ng Diyos, may dahilan upang muli kang maniwala. May mga pangarap na minsang nasaktan at mga bagay na hindi naging ayon sa nais. Ngunit hindi doon nagtatapos ang iyong kwento, dahil may panibagong kabanatang hawak ang Diyos. Kung minsan ay kailangan mong huminto sandali upang muling marinig ang tinig ng Panginoon, ibigay sa Kanya ang lahat ng iyong pangamba at hayaang Siya ang maghilom ng iyong puso. Hindi kailangang madaliin ang bawat hakbang.
maniwala. Darating ang araw na makikita mong malinaw na hindi na sayang ang mga panahong mahirap. Bawat karanasan ay may iniwang aral, at bawat luha ay naging bahagi ng iyong paglago. Kapag dumating ang panibagong umaga, mas mauunawaan mo ang katapatan ng Diyos, na kahit sa pinakamabigat na panahon, hindi niya hinayaang mawala ang iyong pag-asa. Mula sa luha, bumangon kang muli. Mula sa sakit, manalig kang muli. Mula sa dilim, tumingin sa liwanag, dahil ang Diyos ay may bagong ginagawa. Hindi man agad makita ang buong larawan, patuloy na hawakan ang kamay ng Panginoon. Dahil ang Diyos nakasama mo sa kahapon, ay Siya rin gagabay sa iyong bukas. Mula sa luha, may bagong pag-asa, may bagong umagang naghihintay sa iyo. Ang kahapon ay hindi ang katapusan, dahil ang Diyos ay gumagawa ng panibagong daan. Mula sa luha, may bagong pag-asa, kaya muli mong buksan ang iyong puso. Sa bawat araw na ipinagkakaloob ng Diyos, may panibagong dahilan upang magpasalamat. Mula sa luha, may bagong pag-asa. Mula sa sakit, may bagong umaga. Sa Diyos ay kumapit, sa Kanya magtiwala, dahil may bagong pag-asa sa bawat bukas na darating. Sa bawat araw na tahimik ang sagot, at ang panalangin ay tila naghihintay, maaaring hindi mo pa nakikita ang ginagawa, ngunit ang Diyos ay kumikilos sa Kanyang paraan. May mga pintuang hindi pa bumubukas, may mga pangarap na kailangan pang hintayin, ngunit huwag mong isipin na nakalimutan ka, dahil alam ng Diyos ang tamang panahon. Kahit hindi mo pa makita, patuloy kang manalig at magtiwala. May himala sa likod ng paghihintay, may ginagawa ang Diyos na hindi mo nakikita. Kahit matagal ang sagot na iyong hinihintay, may magandang dahilan sa bawat pagkaantala. May
nagtatanong kung kailan darating ang sagot. Alalahanin ang mga panalangin inialay mo, dahil walang salita ang nakalilimot sa Diyos. Hindi lahat ng sagot ay dumarating agad, at hindi lahat ng pinto ay kailangang buksan. Minsan ang Diyos ay naghahanda muna bago niya ibigay ang bagay na hinihintay. Kung tila tahimik ang langit, hindi ibig sabihin na tahimik ang Diyos. May himala sa likod ng paghihintay. May ginagawa ang Diyos na hindi mo nakikita. Kahit matagal ang sagot na iyong hinihintay, may magandang dahilan sa bawat pagkaantala. May himala sa likod ng paghihintay, kaya kapit lang at huwag kang bibitaw. Sa tamang panahon ay iyong mauunawaan kung bakit kinailangan mong maghintay. May mga panahong gusto mo nang sumuko, dahil parang walang pagbabago sa iyong buhay. Ngunit ang bawat araw ng iyong pagtitiis ay maaaring paghahanda sa biyayang darating. Darating ang araw na iyong makikita na hindi pala walang saysay ang iyong paghihintay. Ang mga luha at panalangin ng nakaraan ay magiging bahagi ng iyong magandang patotoo. Maghintay ka, ngunit huwag mawala ng pag-asa. Manalangin ka kahit wala pang kasagutan. Magtiwala ka kahit hindi mo makita ang daan, dahil ang Diyos ay gumagawa sa likod ng lahat. Hindi man ayon sa oras na gusto mo, may tamang panahon ang bawat pangako. At kapag dumating ang sagot na hinihintay, pupurihin mo ang Diyos sa Kanyang katapatan. May himala sa likod ng paghihintay. May magandang ginagawa ang Diyos sa buhay mo. Kahit ngayon ay luha ang iyong kasama, darating ang araw na mapapalitan ito ng saya. May himala sa likod ng paghihintay, kaya kapit lang sa kamay ng Panginoon ang sagot na matagal mong ipinapanalangin ay darating sa Kanyang tamang panahon. May himala sa likod ng bawat paghihintay. Patuloy kang manalig,
gabi ka na bang tahimik na nananalangin? Bitbit ang pangarap na matagal mo nang hinihintay. Ilang beses mong sinabi, Panginoon, kailan kaya? Ngunit hanggang ngayon tila wala pa ring sagot. Baka napagod ka na sa mahabang paghihintay, at minsan ay naisip mong baka hindi ka niya naririnig. Ngunit sa bawat panalangin na lumalabas sa puso mo, may Diyos na nakikinig kahit tahimik ang langit. Huwag mong sukatin ang pag-ibig ng Diyos. Sa tagal ng panahong ikaw ay naghihintay. Sa tamang panahon, sasagutin ka ng Diyos. Kapit ka lang, huwag mong bibitawan ang pananampalataya. Kahit hindi mo pa nakikita ang hinihiling mo, may ginagawa ang Diyos sa buhay mo. Sa tamang panahon, sasagutin ka ng Diyos. Hindi man ngayon, may oras siyang itinagda. Patuloy kang manalangin, patuloy kang magtiwala, dahil hindi nakakalimot ang Diyos sa'yo. May mga pintuang matagal mo nang hinihintay, at mga pangarap na tila hindi matupad. Ngunit baka hindi pagtanggi ang iyong nararanasan. Baka inihahanda ka lamang sa mas tamang panahon. Minsan gusto nating mangyari ang lahat ngayon, dahil hindi na natin kayang maghintay pa. Pero ang Diyos ay nakakakita ng higit sa nakikita natin, at alam niya kung ano ang tunay na makabubuti. Kung hindi pa niya ibinigay ang sagot, patuloy kang kumapit sa kanyang mga kamay. Sa tamang panahon, sasagutin ka ng Diyos. Kapit ka lang, huwag mong bibitawan ang pananampalataya. Kahit hindi mo pa nakikita ang hinihiling mo, may ginagawa ang Diyos sa buhay mo. Sa tamang panahon, sasagutin ka ng Diyos. Hindi man ngayon, may oras siyang itinagda. Patuloy kang manalangin, patuloy kang magtiwala, dahil hindi nakakalimot ang Diyos sa'yo. Kung ngayon ay umiiyak ka habang naghihintay, at pakiramdam mo'y napakalayo ng iyong pangarap, alalahanin mong may mga panalangin sinagot na rin noon. At ang Diyos na tumulong sa iyo ay hindi nagbabago. Darating ang araw na iyong mauunawaan kung bakit kailangan mong tumaan sa paghihintay. At kapag dumating ang sagot na matagal mong hinihingi, mapapansin
mapapansin mong may dahilan pala ang bawat araw. Kung hindi pa ngayon, maghintay ka. Kung hindi pa bukas, manalangin ka. Kung hindi mo makita ang ginagawa niya, magtiwala ka sa Diyos na nakakakita ng lahat. Hindi na sayang ang bawat luha, hindi na sayang ang bawat panalangin, hindi na sayang ang iyong pagtitiis, dahil may Diyos na kumikilos sa tamang panahon. Sa tamang panahon, sasagutin ka ng Diyos. Kaya huwag kang susuko habang ikaw ay naghihintay. Bawat panalangin mong buong puso mong iniaalay ay alam ng Diyos at nasa Kanyang kamay. Sa tamang panahon, sasagutin ka ng Diyos. At kapag dumating ang sagot na hinihintay, maiintindihan mo ang panahon ng Panginoon ay higit na mabuti kaysa sa panahon na iyong nais. Kapit lang manalangin ka, huwag mawalan ng pag-asa. Sa tamang panahon, sasagutin ka ng Diyos. May mga bagay kang hindi kayang sabihin, kaya ngiti na lang ang ipinapakita mo. Sa harap ng iba'y sinasabi mong ayos ka lang, pero alam ng Diyos ang bigat ng puso mo. May mga gabing tahimik kang nag-iisip, kung may nakakaalala ba sa pinagdaraanan mo. Kapag wala ng salitang kayang magsabi ng sakit, ang Diyos ay nakikinig sa tahimik mong puso. Hindi mo kailangang ipaliwanag ang lahat, dahil alam ng Diyos ang hindi mo masabi. Kahit walang nakakaunawa, naintindihan ka ng Diyos. Alam niya ang luha na iyong itinatago. Nakikita niya ang pagod na hindi mo masabi, at hindi ka niya iiwan sa iyong pinagdaraanan. Kahit walang nakakaunawa, naintindihan ka ng Diyos. Kilala niya ang puso mong patuloy na lumalaban. Kahit hindi ka maintindihan ng mundo, sa Diyos hindi ka kailanman nag-iisa. May mga taong maaaring mali ang pagkakilala, at may mga salitang lalo kang nasaktan. Ngunit huwag mong isipin na wala nang nakakakita,
Dahil alam ng Panginoon ang buong kwento mo. Alam niya kung gaano ka na katagal nagtitiis. Alam niya kung ilang beses kang nanghina. Alam niya ang mga panalang pabulong mong sinasabi, at bawat luha na pinupunasan mong mag-isa. Kahit walang ibang nakakita, ang Diyos ay hindi kailanman pumikit sa iyong sakit. Kahit walang nakakaunawa, naiintindihan ka ng Diyos. Alam niya ang luha na iyong itinatago. Nakikita niya ang pagod na hindi mo masabi, at hindi ka niya iiwan sa iyong pinagdaraanan. Kahit walang nakakaunawa, naiintindihan ka ng Diyos. Kilala niya ang puso mong patuloy na lumalaban. Kahit hindi ka maintindihan ng mundo, sa Diyos hindi ka kailanman nag-iisa. Kung dumating ang araw na gusto mo nang mapagod, at tila wala nang nakakaunawa sa'yo, lumapit ka kay Jesus at sabihin ang lahat. Dahil sa Kanya ay maaari kang maging totoo. Hindi niya hihilingin itago mo ang iyong luha. Hindi niya hahamakin ang iyong kahinaan. Sa halip ay aalalayan ka niya sa bawat hakbang, at bibigyan ka ng lakas upang muling magpatuloy. Alam ng Diyos ang luha mo. Alam niya ang takot mo. Alam niya ang pagod mo. Alam niya ang puso mo. Kahit hindi ka maintindihan ng iba, hindi ibig sabihin na nag-iisa ka. May Diyos na nakakakita sa bawat sandali, at hindi niya pababayaan ang iyong buhay. Kahit walang nakakaunawa, naiintindihan ka ng Diyos. Kahit walang nakakita sa tahimik mong pagluha, may Diyos na nakakaalam ng buong kwento mo. At ang Kanyang pag-ibig ay hindi magbabago. Kahit walang nakakaunawa, naiintindihan ka ng Diyos. Kaya huwag kang mawalan ng pag-asa. Maaaring hindi ka maunawaan ng mundo, ngunit lubos kang kilala at minamahal ng Diyos. Kung walang makinig, may Diyos na nakikinig. Kung walang umunawa, may Diyos na nakakaunawa. Maaring hindi mo alam ang mangyayari, at maraming tanong ang nasa isip mo.
dumating ang iyong bukas, nauuna na ron ang Diyos na kasama mo. Hindi mo kailangang dalhin ang lahat ng pangamba, dahil hawak ng Panginoon ang iyong kinabukasan. Sa bawat hakbang na iyong tatahakin, may kamay siyang gagabay sa iyong daan. Kaya huminga ka at muling manalig, ang Diyos ay tapat sa bawat araw. Huwag kang matakot sa bukas, dahil ang Diyos ay mauuna sa'yo. Kahit hindi mo makita ang daraanan, may liwanag siyang ilalagay sa iyong landas. Huwag kang matakot sa bukas, ibigay sa Diyos ang iyong pangamba. Ang kinabukasang hindi mo pa nakikita ay nasa kamay ng Panginoon. May mga pangarap kang hindi pa natutupad, at mga sagot na matagal mo nang hinihintay. Ngunit hindi nangangahulugang wala nang mangyayari. May tamang panahon ng Diyos para sa bawat bagay. Kung may pintuang hindi pa bumubukas, huwag mong isipin na wala ng pag-asa. Maaaring may ibang daang inihahanda na higit na mabuti para sa iyong buhay. Hindi man malinaw ang susunod na hakbang, magtiwala sa Diyos na nakakakita ng lahat. Huwag kang matakot sa bukas, dahil ang Diyos ay mauuna sa'yo. Kahit hindi mo makita ang daraanan, may liwanag siyang ilalagay sa iyong landas. Huwag kang matakot sa bukas, ibigay sa Diyos ang iyong pangamba. Ang kinabukasang hindi mo pa nakikita ay nasa kamay ng Panginoon. Kapag sumagi sa isip mo ang mga kabiguan, at natatakot kang maulit ang mga nangyari, alalahanin mong hindi ka nag-iisa. Ang Diyos ay patuloy na gumagawa sa iyong buhay. Bawat bagong umaga ay biyayang ibinibigay, isang pagkakataong muling magsimula. Kaya harapin mo ang araw na may pananampalataya, dahil may Diyos kang masasandalan. Huwag kang matakot, hindi ka nag-iisa. Huwag kang mangamba, ang Diyos ang iyong kasama. Kung hindi mo alam ang bukas,
Diyos ang kasama mo.